weeks ago, namatay ang mother-in-law ko. Super close ang kids ko sa kanya kasi everyday, magkakasama kami palagi. Sa last day ng wake, while ongoing ang mass, biglang nagsalita ang 11 years old kong anak na si Michaela. Nanay is there, behind the priest, standing and looking at us. Medyo kinilabutan ako syempre at medyo nalungkot kasi nagpakita ang lola niya sa kanya. Baka nami-miss na nila ang isa't isa kako. Then, this conversation happened. Sabi ni Michaela, she sat beside Ninong, then faded going back to the casket. Ang sabi ko naman, what does she look like? Sumagot naman si Michaela na, she looks like what she looks like right now. White clothes with blue light around her body. Aura ang tawag dun sa light na yun, di ba? Natakot ako bigla. Bigla kako ang linaw ng description niya sa lola niya. Ibig sabihin, nakita niya talaga. Baka kasi namamalikmata lang siya nung una. Tapos, sinabi ko na, was it only now that you saw her? Ang sabi naman niya, yes, but I can see other people standing there outside. I looked outside, pero walang tao sa labas. Nasa loob ng cemetery yung chapel kung saan kami nagmass. Biglang nagsabi na siya, you know, Mama, I can see a lot of things in her house too. At dito ko unang nalaman na bukas ang third eye ng panganay ko. First year high school student ako noon at bagong transfer ako sa school. Madami agad ako nakilala na bagong classmates at new sets of friends. Monday morning, may usap-usapan silang may multo daw sa isang room at sa pinakaswerteng pagkakataon, dun pa talaga kami nag-class. Medyo kabado ako nung araw na yon, pero binaliwala ko lang. Hanggang sa matapos na yung subject namin, nag-announce ng cleaners at kasama ako sa maglilinis. Nag-uusap-usap sila, ang mga kasama ko, pero ako tamang walis lang ako at di ko sila pinapansin. 3 sila noon, pang-4 ako. Sabi nila, pakilagay daw sa bodega ang dustpan, basahan at mga walis. Sa sobrang masunurin ko, sinunod ko sila. Kasi nga bago ako at sila magkakakilala. Nagtatawanan pa sila noon at bigla akong nagtaka bakit tumahimik bigla. Dumilim at nilak na pala nila yung pinto sa labas. Walang doorknob yung pinto. Isang mahabang kawad lang na inikot-ikot ang saraduhan nito. At di ko ito matatanggal kasi nga nasa loob ako at ang makakaalis lang ng kawad na yon ay yung nasa labas. Sigaw ako ng sigaw noon, baka sakali may makarinig. Kaso walang tao sa paligid. Sa takot ko, paiyak na ako noon. Sobrang dilim sa classroom at sarado mga bintana. Ang liwanag lang na makikita ay nagmumula sa sirang doorknob. Takot ako sa dilim, pero nilabanan ko yun. Taimtim akong nanalangin, Lord, tulungan mo po akong makalabas. Matatapos na yung recess namin, malapit na yung second subject namin, Lord, please, paulit-ulit kong sambit.
Hanggang sa may dumaang teacher na may bitbit na lesson plan. Naka-light green siya at tinawag ko siya. "Ma'am, pakibukas po ang pinto." Sa sobrang taranta ko, hindi ko na naaninag yung mukha niya at sa damit lang niya ako nakatingin. Lumingon siya sa akin at kinalas niya yung kawad. Sabi niya, "Anong ginagawa mo dyan? At sino nagkulong sa'yo?" Sabi ko na lang, "Mga classmate ko po." Binitbit ko kaagad yung bag ko at tumakbong palabas ng room. Todo ang pasasalamat ko sa kanya at umalis na siya dali-dali na parang may hinahabol. Sinulyapan ko pa siya at naglakad na rin ako palayo. Nasa isip ko yung next subject namin. Pagbalik ko, hindi ko na makita yung mga bruhang nagkulong sa akin. Nagsumbong agad ako sa mga kaibigan ko at sinamahan nila akong magsumbong sa guidance. Inalam din nila kung sino yung teacher. Bumili ako ng pagkain sa kantin at balak ko sana ibigay sa teacher na tumulong sa akin. Hinanap namin sa faculty at sa lahat ng classroom. Pero wala akong makita na naka-light green na uniform. Dahil ang kulay ng uniform ng mga teacher ay light blue at walang naka-light green. May bali-balita na may teacher nga daw na namatay at patuloy pa din na nagpapalakad-lakad doon. Sabi ng isa kong kaibigan, "Hala, baka yun." Sa isip-isip ko na ngang mga oras na yon, "Kung sino ka man, ma'am, salamat po. Kung di dahil sa iyo, di ako makakalabas sa room na yon." Hanggang sa makauwi, hinahanap ko siya pero di ko siya makita. Naging palaisipan sa akin kung sino siya. Pero thankful ako sa ginawa niya. Hindi ko makalilimutan ang pangyayari na ito sa isang hotel. Galing kami sa Visayas tapos pagdating sa airport sa Manila, nag-book yung tita ko ng hotel kasi nagpasama siya sa amin at paalis na siya papuntang abroad kinabukasan. 4 kami sa iisang room. Si mama, yung kapatid ko na lalaki, si tita, then ako. Nakarating kami sa hotel mga 5 p.m. na at kami ay nagpahinga. Maya-maya, gusto nilang bumili sa labas ng makakain, pero ako ay pagod kaya nagpaiwan na lang ako sa hotel. Ang sabi nila, magte-take out na lang daw sila para sama-sama kaming kakain. Ako na lang mag-isa na natira sa kwarto. Mga ilang minuto ang nakalipas, may kumatok sa pintuan ng room namin tapos kinakalikot yung doorknob. Akala ko sila na. Sumilip ako sa peephole ng pintuan kasi na-curious ako kaso wala naman tao. Akala ko pinagtitripan nila ako. Kaya ako sumigaw. "Sige lang, mag-trip pa kayo." Kumakatok pa rin ang kumakatok, palakas ng palakas yung katok niya. Binuksan ko kasi baka nga pinagtitripan talaga nila ako. Pero wala pa din tao sa labas. Kinalma ko lang ang sarili ko. Ayoko rin magpanik talaga. Nag-text si mama if ano raw ang gusto kong i-order. Di pa pala sila nakakaalis sa isang fast food na malapit sa amin. Pinapaniwala ko na lang ang sarili ko na baka nagkamali lang yung staff ng pagkatok at mababaliw na ako sa loob. Grabe yung pagsisisi ko na di ako sumama sa kanila. Ang ginawa ko, tumawag ako ng staff at sinabi na may sira yung gripo ng CR kahit wala naman para lang may makasama ako sa loob. Nag-text ulit sila mama na pabalik na raw sila. Pagkatapos, yung staff sinabi na wala naman daw sira yung gripo. Nagpasalamat ako at pinaalis na sila. Isasarado ko na sana yung pintuan nang biglang may sumitsit tapos tumawa na bata.
Hindi ko na pinansin kahit halos manginig na ako sa takot. Maya-maya lang, dumating na sila mama. Tapos tinanong ako ba't daw ang putla ko. Di ko na sinabi sa kanila at kumain na kami.